Eto na ang ating full performance ni Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024. So, handa ka na ba? Pahirapan ngayon sa paghahanap kung saan mapapanood kasi laging nabablock sa mga social media pages, groups, or kahit saan. Pero syempre, kung maabilidad ka, mapapanood mo talaga. I-shortcut na natin yung announcement of top 30. Kaya eto na yung reaction ko. Sana makuha si Philippines. Ay, sobrang nagpapasalamat ako kasi nakapasok finally si Chelsea Manalo, the Philippines, sa top 30, yung first cut ng semi-finalist. So, para sa akin, bonus na lang kapag makapasok pa siya further sa top 12. So, for now, at least, patuloy pa rin ulit ang placement streak ng Pilipinas. Pagdating naman sa top 15 na for me, yung hot picks ko, merong 4 na hindi nakapasok. So, sila ay sina New Zealand, si USA, tapos si Brazil, and then si Honduras. Tapos, pagdating naman sa El Tocuyo, possible El Tocuyo, si Brazil ang hindi talaga nakapasok out of 5 na nabanggit ko na possibilities lang naman, hindi yung talagang may El Tocuyo. So, tignan ulit natin sa semifinals swimsuit portion ng Miss Universe. Dito naman tayo sa swimsuit competition. So, ipinamalas ni Chelsea yung kanyang slow-mo walk na ipinakita niya sa Miss Universe Philippines, and yung hairstyle niya ay ponytail or nakataras siya, in which eto talaga yung isa din sa mga nagpapa-fierce sa kanya. So as you can see, mas angat din yung confidence level niya and mas ina-enjoy niya etong portion na to ng swimsuit as compared noong preliminary competition. So ngayon, after this, announcement na ng top 12. Pero again, kontento na ako dahil nakapasok si Chelsea sa top 30. So kahit na hindi siya makapasok sa top 12, it's okay. Basta tuloy pa rin ang placement streak ng Pilipinas. And this is it. The final spot in the top 12. The last woman advancing is Ay, sayang no? So dito na nagtatapos ang Miss Universe stint ni Chelsea Manalo. Kaya for me, happy na ako kasi top 30 siya. So we are still proud of you, and the Philippines are happy na naka top 30 ang Pilipinas. So out of 127, hindi biro makapasok sa top 30. Tsaka sayang din no, hindi niya masyadong maipapamalas yung Pinoy creation na gown na sinuot niya. So, created by Manny Halasan, correct me if I'm wrong. So, sayang no, hindi natin makikita yung full glory ng gown na isusuot niya. Pero anyway, once again, congratulations Chelsea, you made the Philippines proud. Pero, merong isang naligwa. So, alam niyo na kung sino. And alam niyo na kung bakit hindi siya nakapasok sa top 12, si Dominican Republic. Napansin ko kasi doon sa swimsuit, tumagal na naman siya. So, ibig sabihin, medyo siguro at talagang nag-decide sila na, medyo mahirap talaga tong katrabaho kasi una sa lahat, hindi siya sumusunod sa mga instructions, hindi niya nire-respeto yung floor director. Kaya siguro nag-decide sila na tanggalin na lang siya or iligwak. Bali, eto nga pala yung nakuha sa top 12. So, tignan nyo na lang. Familiar faces, and congratulations din sa kanila kasi nakapasok sila sa top 12. So sana galingan nila para makakuha ng corona. And finally, Chelsea is really one of the brightest stars in the universe. Hindi rin biro yung kanyang pinaghirapan, yung kanyang sacrifice, the pressure, and of course, the negativity and toxicity. So para sa akin, kontentong-kontento na ako sa top 30 placement ni Chelsea Manalo. So, thank you very much, ladies and gentlemen. Follow nyo na lang ako kung gusto nyo pa ng more updates sa mga pageants and sa mga videos ko. So, once again, i-drive natin away ang lahat ng mga negativity. So, thank you and have a nice day.